Magandang araw mga bata! Kumusta na? Ako si Binibining Jinfeng or Makapugay, ang inyong guro sa Filipino 1. Handa na ba kayong alamin at tuklasin ang ating aralin sa araw na ito? Para sa ika-4 na markahan, ika-4 na linggo, MELC 39, ating tatalakayin ang paggamit ng salitang kilos at pagsasabi ng paraan, panahon at lugar ng pagsasagawa ng kilos. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay naasahang makagagamit ng mga salitang kilos sa pakikipag-usap tungkol sa iba't ibang gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. Makapagsasabi ng paraan, panahon at lugar sa pagsasagawa ng kilos o gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. Bago natin simulan ang ating aralin, sabihin kung ano ang ginagawa ng mga sumusunod. Tama! Tumatakbo. Kumakain. Nagdidilig. Naliligo. At nagsusulat. May mga salita namang ginagamit sa pagsasabi ng paraan, panahon, at lugar ng pagsasagawa ng kilos. Ito ang pagsasabi ng paano, kailan, at saan isinasagawa ang kilos. Narito ang ilang halimbawa ng mga pangungusap na nagsasabi kung paano, saan, at kailan isinasagawa o isinagawa ang kilos. Si Marisa ay natulog kanina. Si Kuya ay tumatakbo ng mabilis. Magtatanim si Tatay sa bakuran. Talakayin natin ang bawat pangungusap. Sa unang pangungusap, ang salitang kanina ay nagsasabi ng panahon kung kailan siya natulog. Sa pangalawang pangungusap, ang salitang mabilis ay nagsasabi ng paraan kung paano tumatakbo si Kuya. At sa pangatlong pangungusap, ang salitang sa bakuran ay nagsasabi ng lugar kung saan magtatanim si Tatay. Basahin ang sumusunod na mga pangungusap at sagutin ang mga tanong. Dadalaw kami kina Lolo at Lola sa Sabado. Kailan kami dadalaw kina Lolo at Lola? Sa Sabado. Nagsasabi kung kailan isasagawa ang kilos. Magaling magbasa ng kuwento ang mga bata. Paano magbasa ng kuwento ang mga bata? Magaling. Nagsasabi kung paano isinagawa ang kilos. Magtitinda sila ng gulay sa palengke. Saan sila magtitinda ng gulay? Sa palengke. Nagsasabi kung saan isasagawa ang kilos. O mga bata, tapos na nating pag-aralan ang paraan, panahon, at lugar ng pagsasagawa ng kilos. Ngayon naman, maghanda kayo ng lapis at papel at isagawa ang sumusunod na mga gawain. Panuto. Pumili sa loob ng kahon ng salitang kilos na angkop sa pangungusap. Ang mga pagpipilian, gumagamot, magsisimba, nagtitinda, umakyat, nag-aaral. Hanggang dito na lang mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!